Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog at panibagong updates na naman ang ating gagawin ngayon. Ito, pag-usapan natin itong Duterte Youth Party List, no? Dumulog sa Supreme Court matapos suspindihin ang kanilang proklamasyon. Okay? Nagiging magulo na ito, ha? At may ibubulgar pa sila, no? Sa kung ano yung mga kabalastugan ng Kongreso. Mamaya pag-usapan natin yan. Importante yan para itong Duterte Youth Party List, bakit naman ginigipit sila ng ganyan, no? Alam nyo namang binoto sila ng halos 2 million. Tapos yung akbayan na yan ay 200,000 lang, di ba? So wag ganyan, namumuliti ka na naman. Okay? So, heto, pangalawa nating pag-uusapan, ito, si Attorney Harry Roque, no? Nagkomentaryo na itong si Attorney Harry Roque patungkol po sa sinabi ni Bongbong Marcos na handa siyang and he is willing na makipagbati sa mga Duterte. May reaction po dito si Attorney Harry Roque at sinabi ni Attorney Harry Roque, nek mo Bongbong Marcos. Mamaya ang buong istorya niyan ipapakita ko sa inyo at magre-react tayo dyan, okay? Good job Attorney Harry Roque, ha. Heto pa, Duterte Black, may pinaplano ring pambato bilang bagong Senate President. Usap-usapan ngayon sa Senado kung sino ang papalit kay Cheese Escudero bilang Senate President. Okay? Yan ang usap-usapan. Ngayon, matunog ang pangalan na pambato sa side ng kaalyado ni former President Duterte, ang pangalang Rodante Marcoleta. Ayan, palakpakan kay Rodante Marcoleta, ha. Deserve naman ni siguro kay Rodante Marcoleta kung magiging Senate President siya kasi matalino, kitang-kita natin, no? And he is also known for very fair sa kanyang mga decisions. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Ito, isang political analyst, no, na itong si Ronald Llamas, nagmamagaling na naman. And it's very obvious na yung ugali ay talagang dilawan talaga yung mga galawan, Sinabihan pa naman na ang mga Duterte ay gaganti yan. Gaganti raw itong mga Duterte sa mga Marcos kasi usap-usapan ang away Marcos at Duterte. Itong political analyst na si Llamas, hindi ko maiintindihan itong mga mainstream media bakit pinakikinggan pa ninyo itong si Llamas na ito, Okay, so mamaya, no, babasahin natin yung yung sinabi ni Llamas, okay? So yun po ang topic natin ngayon. Mahalaga po ito, no? Dahil po ang administrasyong Marcos nagkagulo na at nagtaluna na dahil palubog na ang barko. Okay? So much with that. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan pag meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-subscribe na ba lahat? Eto, unahin muna natin itong Duterte Youth Party List. Bakit
sinuspinde ang kanilang proclamation. Okay? Siyempre, itong si Cardema nagagalit, no? Kasi po okay, si Cardema nang mag-explain bakit ginaganyan sila. Ito papakita ko sa inyo para maliwanag. Ito, play. Formal lang dumulog sa Korte Suprema ang Duterte Youth Party List para iapila ang pagpapaliban sa kanilang proklamasyon. Sinagot din nila ang sinabi ng Kabataan Party List na deserve daw ng Duterte Youth na hindi maproklama. Ito rin Kabataan Party List eh. Kung tutuusin, Kabataan Party List, kung ikukumpara natin yung party list ninyo dito sa Duterte Youth Party List, ang layo ninyo. Binoto ito ng milyon-milyon itong Duterte Youth Party List, tapos kayo, 200,000 lang ang bumoto sa inyo. Isinusuka na nga kayo ng taong bayan, tapos ang yabang-yabang nyo, di ba? Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Petition for certiorari with an urgent prayer for temporary screening order at writ of preliminary mandatory injunction laban sa COMELEC. Yan ang inihain ng Duterte Youth sa Korte Suprema. Inalmahan nila ang pagsuspende sa proklamasyon ng kanilang party list. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Ako ang comment ko dito itong si Comelec George Garcia, kilala naman itong dating abogado ni Presidente Bongbong Marcos. And ngayon, siya ay Comelec chair, di ba? Ang sa akin lang dito, wag naman sigurong mabahira ng mga pag-iisip, no? Hindi yan maiiwasan na mag-iisip ang taong bayan na bias naman itong si George Garcia kung ganon, di ba? Iwasan sana ng COMELEC ng ganyan. Kasi alam naman natin na ang mga Duterte at ang mga Marcos magkalaban ngayon sa politika. Sila yung nangunguna, So ikaw rin, George Garcia, ang ma-advise ko sa inyo, iwasan nyo na itong mga ganito. Kasi kahit nga kahit kayo po, alam nyo na kapag gigipitin itong Duterte Youth Party List, no? Magrereklamo yan. May hidwaan na nga ang Duterte at Marcos. Tapos ito pa yung mangyayari. Di pa pagbibintangan talaga kayong pinupolitika na naman ito. Di ba? Did you get what I mean? Para bang magiging bias yung datingan kahit hindi kayo bias. Di ba? Hindi yan maiiwasan. Serious pala yung kaso na yun eh. Kalahating dekada na hindi nyo na-resolve. Pang-asar naman. Kalahating dekada niya hindi nyo ni-resolve. Bakit ngayon lang? Ngayon yun lang sasabihin, sususpindihin natin ang inyong proklamasyon. Dahil hindi pa nare-resolve itong mga issue na ito. It's very unfair. Ito yung nagmamagaling na Kabataan Party List. Ang sagot ng Kabataan Party List sa proclamation suspension ng Duterte Youth, sabi nila, deserve daw. Deserve daw, Alam mo, sa totoo lang, ito kasing mga Kabataan Party List, they are so very insecure dito sa Duterte Youth. Okay? Alam nyo, Kabataan Party List, wala namang gusto sa inyo Isinusuka na nga kayo. Walang gusto sa inyo. Kabataan Party List kayo. Sinisira lang ninyo ang reputasyon ng mga kabataan sa mga galawan nyo Kasi ang sobrang bias ninyo. Ay nako. Noong sila ay unang tumakbo noong 2019, napansin na yung mga anomalya sa kanilang registration which are illegal. Ang dali-daling sabihin na may anomalya. Patunayan nyo. Maglabas kayo ng ebidensya. Diyan kayo magaling Magaling kayong manira. Diyan kayo magaling. Unconstitutional. Ano sabi ng Kabataan Party List? Deserve daw namin to. Binoto lang sila ng 300,000
Kami binoto ng 2,300,000. Ang COMELEC naman hindi Diba? na raw nabigla sa pagdulog Yung sabi ni Cardema, sampal yun sa Kabataan Party List eh. Kakahiya kayo. Sino ba kayo? Ha? Binoto sila ng majority. Okay? Kayo, nek-nek nyo. Ayon kay Harry Roque. ng Duterte Youth sa Korte Suprema. Pangako nila, re-resolbahin ang kaso sa lalong madaling panahon. Ang commitment namin, we will resolve the case or cases on or before June 30. Kung maresolba ang lahat ng nakabimbing kaso, 54 na party list group ang uupo sa 20th Congress. Sa bilang na yan, 38 o 60% daw ang konektado sa mga political dynasty. Ito, takot sila kasi ang sobrang daming makapasok dyan eh. 'Di ba? Takot sila na mag-dominant po ang mga Duterte. Yun ang totoo, wag na tayong magbulahan. May pa-suspended pa kayo. Alam naman natin na natatakot na kayo kasi the people have spoken. Okay? It's very clear na doon tayo sa kung saan yung marami. Yan po ang demokrasya. Ganyan po tumatakbo ang demokrasya. Bakit nyo talagang pipigilan? Dahil na on power kayo? Ang hirap naman. Korporasyon at kahit sa militar at pulis. Ayon sa grupong kontradaya, mapipigilan lang ang ganitong problema. Isa rin ito eh. Isa ka rin eh. Ito rin yung convener ng kontradaya. Isa rin ito. Ito yung kadibati ni Banatbay eh. Na close-minded rin yung utak eh. Kung magpapasa ang Kongreso ng Anti-Dynasty Law at aamyendahan ang Party List Law. Samantala, ininspeksyon naman ni COMELEC Chairman George Garcia ang gabundok na illegal campaign materials na naipon sa payatas mula sa kanilang Oplan Baklas noong eleksyon. Ayon sa COMELEC, 82 kandidato. Yang mga hindi na baklas na mga tarpaulin na yan, huwag nyo nang pansinin yan, George Garcia. Linisin nyo na lang. Wala na silang ganang baklasin yan kasi natatalo na yan eh. Yung mga nananalo, yun pa yung mga naglinis, di ba? Ito syempre magpa good shot sila sa COMELEC dahil nananalo sila, baka ma-disqualified pa sila o masuspindi pa sila. Yung mga hindi nagbabaklas, wala naman silang makukuha eh. Kaya hayaan nyo na yan. Iutos nyo na lang yan sa mga maintenance, di ba? Ang nasampahan ng disqualification case dahil sa illegal na campaign posters. Nagbabalita mula sa Frontline. Ngayon pa kayo magtrabaho dyan sa illegal na campaign posters. Dapat, yung panahon ng pangangampanya, doon kayo ngayon pa nyo binabaklas yan, wala na yung epekto eh. Heto, Harry Roque, nag-react na po sa sinabi ni Bongbong Marcos na handang makipagbati sa mga Duterte. Sabi ni Attorney Harry Roque, nek-nek mo BBM. Heto, pasok Attorney Harry Roque. Nek-nek mo, yan ang sagot ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siya makipagbati sa mga Duterte. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, si VP Sara ba o kahit sino sa mga Duterte may sagot na sa pahayag ng Pangulo? Gigi, wala pa rin sagot si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siya makipagbati sa mga Duterte. Pero ang ilan sa mga kaalyado ng Duterte ang nagbigay ng komento. Kabilang dyan si dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo. Sa isang panayam sa News 5, sinabi ni Panelo na kung talagang sincero ang pakikipagbati ni PBBM, dapat niyang tugunan ang mga suliranin, mga Pilipino. Gaya na lang ng pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kung yan ay matapat ang kanyang layunin na magipagkasundo na, kailangan unang-una, ibalik niya muna ang Presidente Duterte dito sa ating bansa. Sapagkat tama si Panelo, di ba? Ibalik nyo si Duterte para maniniwala kaming
ikaw Bongbong Marcos, sincere ka sa makipagbati ka kay sa mga Duterte. Ngayon, ang sabi ko sa inyo, dito sa audience ng Donmar TV, ilagay nyo dyan sa comment section, nagtatanong po ako, ano sa paniniwala nyo? Sincere ba itong si Bongbong Marcos na makipagbati o plastic talaga yan? Mag-comment kayo dyan, basahin ko yan. Ang klaro naman na illegal ang ginawa ng mga tao niya. Kung hindi maibalik, ibig sabihin? Ay, palagay ko, ibig sabihin hindi ka matapat sa iyong reconciliation. Nagbigay din ng komento si dating presidential spokesperson Harry Roque. Narito ang kanyang sinabi. I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, net mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, para na rin sinabi ni Attorney Harry Roque na ang kakapal ng mukha mo, Bongbong Marcos, pagkatapos mong ganyanin si former President Duterte, makipagbati ka, anong tawag namin sa inyo? Ano ang magiging tawag namin sa inyo? Kaya si Attorney Harry Roque galit na galit kay Bongbong Marcos. Sinabihan kang nek-nek mo. Kaya itong si Attorney Harry Roque, isa itong mga nakilala ko na hindi mauuto. Okay? Hindi ko nga maintindihan itong si BBM kung ano ang gusto niyang palabasin na makipagbati siya. Di ba? go jump into the lake. Diging sumang-ayon naman si Senate President Chis Escudero kay Pangulong Marcos sa panawagang isang tabi muna. Isa rin itong si Chis Escudero Lahat na lang siguro ng issue, makisawsaw talaga itong si Chis Escudero Bakit hindi ka na lang tumahimik, Chis Escudero? 'Di ba? Senate President ka, pero ang dami mong satsat, sa totoo lang, ang dami mong satsat, pero wala ka namang ginagawa. Puro ka bula sa bibig Politika, dapat daw hindi na magpakain sa politika ang mga lider ng bansa. Tutukan ang mga suliranin. Isa ka rin ito si Chis Escudero, isa rin itong balimbing Para naman kay Senator Jinggoy Estrada, ipinakita raw ni PBBM ang intensyon niyang umangat sa mga bangayan sa politika. Maski nga raw siya hindi pabor noon sa pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pati si Senator J.V. Ejercito umaasang bigyang prioridad na lang ng mga lider ang mga hamon na kinaharap ng bansa. Jiggy, sinusubukan ngayon ng News 5 na kuna ng reaksyon si Vice President Sara Duterte tungkol dito, pero wala pa siyang tugon. Balik sa inyo. Yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Monta. Ano kaya ang sasagutin ni VP Sara patungkol dyan? Yan ang hinihintay natin. Baka bukas may komento na si VP Sara dyan, no? Sa tingin ko I think si VP Sara has learned her lessons already, no? Siguro papatawarin niya si BBM, pero kasi kilala ko ang puso ng mga Duterte Hindi yan magkikimkim ng galit Siguro papatawarin niya si BBM, pero hindi yan malilimutan ni VP Sara. Hindi na yan lalapit at makipagkaalyado ni Bongbong Marcos. Yan ang pinaka prediction ko dyan pinaka-analysis ko dyan. Okay? Heto, Duterte Black may pinaplano ring pambato bilang bagong Senate President. Okay? At isa dito ang matunog na pangalan ay si Rodante Marcoleta. Ito, panoorin natin itong balita na ito. Mahalaga po ito kasi magtatanong tayo, suited ba na maging Senate President itong si Rodante Marcoleta? Ayan, panoorin natin yan. Play. Maugong ang pagpapalit ng liderato sa Senado at Kamara. Sa Senado, may manok din sa pagka-Senate President ang Duterte Block. Nangunguna sa balita, si Mean Los Baños.
Jiggy, naku, kanya-kanyang usap na nga yung mga grupo, bloke at individual na senador, kaugnay sa posibilidad ng pagpapalit ng liderato pagpasok ng 20th Congress. Pero lilinawin ko lang hindi naman kailangan laging nagpapalit ng Senate President pag bago yung Kongreso. Maraming pagkakataon naman na nananatili yung leader ng Senado na nagmula sa nakaraang Kongreso. At kaugnay niyan, nakausap ko si Senator Bato de la Rosa kanina at kasama raw sa pag-uusapan na tinatawag na Duterte Block o yung grupo nila Senator Bato, yung tungkol sa kung sino ba yung iboboto nila o iluluklok nila na leader ng Senado sakaling gustuhin nga na magpalit sa 20th Congress. At sabi ni Senator Bato, nagkakausap sila ni Senate President Jesus Escudero, nagkakapalitan ng text messages. Ganun pa man, ayaw na niyang detalye yung mismong laman ng text messages, pero kinumpirma niya na kabilang sa mga napag-uusapan ay tungkol sa Senate presidency. Samantala, last week, nakausap natin si Senator-elect Tito Soto. Sabi niya, may 3 hanggang 4 na senador na kumakausap sa kanya para patakbuhin siyang Senate President. So, natanong natin si Senator Bato, kasama ba sila sa kumakausap kay Senator-elect Soto? Sabi nila, hindi pa. Hindi pa sila nagkakausap niya. Alam niyo, sa totoo lang, si Soto has been there already, di ba? Ako, ayoko ng mga Senate President yan si Tito Soto. Natapos na yung time mo na naging Senate President ka, no? Iba naman. Senator-elect Soto. So, isa pang sinasabi niya, bago pa man magbukas yung 20th Congress, sabi ni Senator Bato, hindi pwedeng maliitin yung kanilang bloke dahil 5 sila dyan sa Duterte Block. Correct. Senators-elect Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, at si Senator Robin Padilla. Ang tanong, meron ba silang i-field? Meron ba sila mismong ipupush na maging Senate President galing sa bloke nila? Kasama daw yan sa pag-uusapan. Oras na makauwi na si Senator Robin Padilla mula sa The Hague kasi nasa The Hague siya ngayon. Pero sabi ni Senator Bato, binanggit niya yung mga pangalang Senator Alan Cayetano at Senator... Actually, bumalik si Robin Padilla doon sa The Hague, no? Binabantayan si Tatay Digong. O kung i-compare natin, no, Alan Peter Cayetano and si Rodante Marcoleta, I think I would go for Rodante Marcoleta. Okay? Kasi si Alan Peter Cayetano marami ng beses na-recognize, no? Kilalang kilala na siya, no? Veterano na yan sila sa Senado. Gusto naman natin, iba naman yung muka kasi this is the first time ni Rodante Senador Rodante Marcoleta, no? Iba naman. Alam naman natin, kilala natin si Marcoleta kung ano ang kakayahan niya, 'di ba? Subiri. Kasi sabi niya yung labanan for Senate President, hindi naman daw kailangan Escudero versus Soto lang. Pwede rin daw may iba pang mga senador na lumaban nga. Sakaling gustuhin nga na magpalit ng liderato. Pero nakausap din natin si Senate President Escudero last week pa. At sa kanya, bukas naman siya kung sinong makakabuo nung 13 signatures, 13 votes mula sa mga senador, siya ang mamumuno sa Senado. At yun naman lagi ang kaso at proseso. Kaya sabi ko dito I am very excited and mag-aabang talaga ako sa mga debate dyan sa Senado, especially itong si Rodante Marcoleta. Good luck sa inyo dito sa Senado. At yan muna ang latest dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso dito sa Senado. Mean Los Baños, News 5. Yan. Patungkol pa rin dyan, patungkol pa rin dyan. Ito pa, Rodante Marcoleta. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Block ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Block. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung Duterte Block mga bigatin yun, especially Bongo. Number 1 yun Imagine ang Duterte Block, si Bongo number 1 ngayon sa Senate race. Si Robin Padilla number 1 yan dati sa Senate race noong 2022.
di ba? Si Bato, number 4. Si Rodante Marcoleta. Very bright yan. Kilalang kilala natin yan na magaling po sa mga debate-debate. Okay? Senator Amy Marcos, magaling rin. Kasi siya lang ang tanging senador na nag-open up patungkol po sa pag-aresto ni Tatay Digong, di ba? Very brave. So, ako, I'm very proud of the Duterte Black, sa totoo lang. Incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mig Zubiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. Correct. So you have, and there is Mig Zubiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these 4 individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garpin na nananatili ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. Yan ang aabangan talaga natin, no? Sa totoo lang. Ako, I think, kailangan na talagang palitan itong si Chis Escudero, no? Kasi wala namang wala namang nangyari nung si Chis Escudero yung nag-take over. Yan ang opinion ko, sa sarili ko yung analysis. Ito, meron na namang nagmamagaling na political analyst. Ito, binalita ito ng Philippine Star. Sabi niya dito, ang mga Duterte gaganti yan. Yan ang sabi ng isang political analyst na si Ronald Llamas. I think itong si Ronald Llamas, kilala ito bilang isang, correct me if I'm wrong, dilawan ito Isa rin ito sa mga ayaw ito sa mga Duterte. Kitang-kita sa mga galawan dati ito Political analyst Ronald Llamas on Vice President Sara Duterte's bloodbath remark. Kahit passive-aggressive yung president, iba yung karakter ng mga Duterte. Gaganti yan, lalo na sa nangyari sa kanila. Alam mo, ikaw Llamas, kilala ka naman na political analyst. At ikaw po ay laging ini-interview ng mga mainstream media. Ako, vlogger lang ako, ginagamit ko lang ang aking mga common sense, okay? Hindi ako kagaya sa iyo na political analyst o mga professor kung anong mga degree ninyo, Pero kilalang kilala ko ang mga ugali ng mga Duterte. Kasi, ganito yan. Kung ikaw na political analyst, kung mag-a-analyze ka ng isang politician na may bahid na anong tawag yan? Diyan? Na may bahid na biases, sasabihin mo talaga na gagantiyan yung mga Duterte. Alam mo, sa totoo lang, Llamas, pangaralan kita. Ang mga Duterte po, hindi po ganyan ang mga ugali ng mga Duterte. Hindi po ugali sa mga Duterte ang gumaganti ng kanilang mga kalaban. Wala akong narinig ni minsan
kahit nga hindi kalaban sa politika o kalaban man sa politika, hindi ugali ng mga Duterte na gaganti, manggigipit sa kanilang mga dating kalaban. Give me one mga kalaban ng mga Duterte na ginigipit nila kasi they are in power. Give me one. Kasi po, ang mga Duterte po, kung meron man silang gigipitin na politician o isang tao, talagang may kasalanan yan at may ebidensya. Bakit naman sila manggigipit ng isang tao o gaganti sa isang tao kung wala namang kasalanan, di ba? Kung sasabihin mo ngayon na ang mga Duterte ay gaganti yan sa mga Marcos, posible siguro na marami pong mga nakabinbin na posibleng mga magrereklamo sa mga Marcos dahil sa kanilang kabalastugan. Pero hindi ko po yan tatawagin na paghihiganti yan ng mga Duterte. Like for example, kung mananalo po si Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 at matatapos na si Bongbong Marcos, no? At for example, yung mga flood control projects na mga ipinagmayabang ni Bongbong Marcos, kung yan po ay i-investigate, hindi yun paggaganti kay Duterte. Yang GAA na yan, yung 2025 national budget na alam natin na ang dami pong mga tanong ng taong bayan, ano po ang nangyari sa mga blank items na pagkatapos doon, meron na fill in the blanks na. Kung iimbestigahan si Bongbong Marcos dyan, kung presidente na si Sara Duterte, ay hindi po yun matatawag na paghihiganti. Kasi ginagawa lang siguro, ito I am already talking about the future. Kung yan, in the future, there will be mga reklamo kay Bongbong Marcos, I think ginagawa lang ng Duterte administration, the future Duterte administration, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho na kinakampihan po ang pera ng taong bayan, hindi po paghihiganti. Alam mo, Llamas, no? Kung ikaw bobong political analyst ka, no? Ba't ko bang nasabing BO-BO ka? Kasi itong sinabi mong mga Duterte gaganti yan, walang katuturan at wala kang basis dito. Ano ang pinagbabasihan mo dito na sasabihin mong gaganti ang mga Duterte? Di ba? Anong pinagbabasihan mo? Pinagbabasihan mo dahil si Duterte ngayon ay nandoon sa dahig? Ina-assume mo na kaagad na sila ay gaganti dyan? That's bullshit and foolish. Di ba? Hindi yan paghihiganti kung yan man ang mangyayari. Ang tunay na paghihiganti, itong ginagawa ni Bongbong Marcos na illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. Okay? Yan ang paghihiganti. Dahil hindi na sila dumadaan sa tamang procedure. Kahit nga kapatid ni Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos, tutol dyan. Mismo kapatid na yan. Instead na yung kapatid ay kakampi sa kadugo niyang kapatid, alam ng kapatid na mali yung ginagawa ng kapatid niya. Di ba? Yan ang paghihiganti. Kaya ikaw kung political analyst, Llamas, di ko maiintindihan saan mo hinugot sa utak mo yung analysis mo. Sa totoo lang, if ganito po yung analysis mo na ang mga Duterte ay gaganti, ang bobo mo. Llamas, sorry Llamas ha, walang personalan ha, pero Llamas, wag naman.
Ginagamit mo ba talaga ang inyong utak o ang inyong pagkabayas lang? O siguro matanda ka na, kaya naaapektuhan na yung ano mo, yung historical vocabulary mo. Hindi ko maintindihan eh. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Llamas, kapag may time ka, Llamas, ha, message mo ako, debate tayo, o friendly debate. Ay nako. So yun po, ha, I don't think ang mga Duterte po ay gaganti. Yun po ang aking analysis dyan. Okay? So kayong mga audience ngayon na nanonood, mag-comment, mag-react sa ating topics at usap-usap tayo sa comment section. Okay, sa mga itinalakay natin. If you think meron kayong opinion na mali ako o tama ako o mali yung mga ating tao na pinag-ano dito, mag-comment kayo. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, subscribe Donmar TV para updated kayo. Okay? At meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Dagdagan nyo lang ng Balitang Totoo. Okay? Donmar TV Balitang Totoo. Yun yung new channel natin. Marami akong videos doon na ina-upload na update rin na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So, guys, maraming salamat po sa mga audience ko dito sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas, no? At mabuhay tayong lahat. And God save the Philippines. Bye-bye, everyone.